Hi guys! Welcome back po ulit sa ating YouTube channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Nick Udaelo, your trainer and facilitator for today. And this video guys ay pag-usapan po natin ay tungkol po sa NC1 assessment. Kasi meron pong nag-request sa atin dyan mga guys na pwede po ba tayo gumawa po ng assessment po o video po kung paano po pumasa sa ating NC1 assessment guys. Kaya po ngayon po guys ay gagawa po tayo ng NC1 assessment po guys ha. Pero kung kayo po ay bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-bell all upang kayo po ay magiging updated po sa lahat po na ating i-upload ha. So ready na ba kayo guys? Kung ready na kayo guys, tara na, simulan natin. So paano po ba pumasa po o ipasa po yung ating NC1 assessment? Pero bago po ang lahat, ako po ay lubos po na nagpapasalamat sa inyong walang sawa na pagsuporta po sa ating YouTube channel ha. Mabuhay po kayo guys. Ano po ba yung kailangan nating malaman at i-prepare para mapasa po natin yung ating assessment sa NC1 mga lods? So, meron po tayong tatlong kategorya po mga lods na dapat po natin malaman at kailangang ipasa po during assessment. So, una po mga lods, meron po tayong written exam. Diba? Meron tayong written exam na kailangan po natin ipasa, pero no worries na po yan mga lods kasi alam ko na alam nyo na po yan kasi napakasimple lang po yan ha. Pangalawa po, meron po tayong tinatawag na actual exam mga lods. At pangatlo, meron tayong tinatawag na oral examination. So dito po tayo mag-focus sa dalawa mga lods, sa tinatawag natin na actual examination at saka sa oral examination. So yung ating written examination pala mga lods, yun po ay equivalent sa 20%. At yung ating actual na examination ay 50%. At yung ating oral examination ay 30% po yun mga lods. Equivalent po 100 lahat po mga lods. Yan. So una po mga lods, pag-usapan natin yung actual examination. Ano po ba ang kailangan nating i-perform during assessment mga lods? Isa po yan sa napakahalagang katanungan mga lods na dapat nating malaman. So yung ating i-perform po during sa ating assessment mga lods sa ating NC1, yung tinatawag natin na 2G at saka 3G. Ibig sabihin ko po mga lods ay kailangan nyo pong mag-season o mag-practice po ng mabuti sa 2G at saka 3G mga lods. Kasi yun po yung talagang i-perform natin dun sa NC1. Yung horizontal at saka yung vertical po mga lods ha. Yun po yung i-season natin at i-practice natin ng i-practice before yung assessment natin. Para ma-prepare po yung sarili natin na mag-perform po. Talagang well prepared po tayo pag mag-perform na po tayo during assessment. So napaka-easy lang po mga lods, di ba? So yun lang po yung dapat natin talaga na i-practice o i-season kumbaga mga lods. Lalong-lalo na po sa route pass. So tatlo po yung kailangan nating i-perform, di ba? Route pass, hot pass at saka final capping. So lalong-lalo na po dun sa route pass mga lods kasi yun dun po talaga nakikita yung penetration. So isa po sa tinitignan po ng ating assessor yung penetration po. Yan, at saka sa final capping. Yung dalawa po mga lods importante. At take note mga lods ha. Pag sabi ng assessor na route pass lang po yung tirahin natin, talagang route pass lang po muna yung tirahin natin mga lods. At pag sabi niya na mag-go ka na ng hot pass, tsaka ka pa ng hot pass o kaya mag final capping mga lods. Wait lang po tayo sa instructions. Pangalawa po mga lods na kailangan nating i-prepare mga lods at malaman
para mapasa natin yung ating NC1. At ngayon po ito pong pangalawa yung ating oral examination. So actually mga lods, yung ating oral examination, hindi po alam ng assessor talaga kung ano po yung itatanong niya sa estudyante. At malalaman lang din po ng assessor yung katanungan pag inopen na po niya yung envelope mga lods. Ha? Pero ano po ba talaga yung karaniwang katanungan pala sa ating assessment? Ang karaniwang po talaga na katanungan mga lods sa ating assessment o during sa ating assessment ay yung pong tungkol po sa weld defects at remedies mga lods. Kasi isa po yon sa pinaka-importanting bagay na kailangang malaman po sa welder mga lods. Kasi meron tayong sinusunod na standard. Dapat alam natin yung defects o sa ating pag-perform at alam din natin yung remedies. Kasi ulitin ko po, meron po tayong sinusunod na standard. Ibig ko pong sabihin mga lods na marami man tayo dyan na na welding defects at remedies. So before po yung assessment, yung gawin po natin ay kailangan po natin i-familiarize po yung ating welding defects mga lods at remedies, ha? Kasi karaniwan talaga doon po talaga kinukuha ang mga katanungan mga lods. Ganun lang po kasimple mga lods. So mag-review lang po tayo at i-familiarize po natin yung ating welding defects at remedies mga lods, ha? At pangalawa mga lods, pag hindi pa rin natin masagot kasi kinakabahan tayo during assessment at hindi natin nasagot ng maayos yung katanungan ng ating assessor, ang gagawin po ng assessor natin mga lods, kukunin po niya yung ating project kasi dito siya na naman hahanap ng katanungan. So minsan kasi meron pong mga estudyante pag makita po niya yung defects, yung visible ba sa kanya, tsaka pa siya makakasagot. O yan, nahanap siya dito. For example, ito po, yan. Yung lack of penetration, tatanungin ka niyan, ano pong defect yan? Yan, o kaya ito, yung sobra naman sa penetration, yung excessive penetration. So, hahanap siya doon. At pagkatapos mga lods, pag hindi pa siya makasagot doon mga lods, kasi yung ating assessor, hahanap talaga siya ng paraan na makasagot ka para makapasa ka po sa ating assessment. At ayaw po ni assessor na meron siyang ibagsak po during sa assessment. Kaya hahanap talaga siya ng paraan. So yun po mga lods, sana po kayo ay nasihan po sa ginawa nating video ngayon. At kami po ay nakatulong sa inyo kahit sa simpleng bagay lang po mga lods. At kayo rin po ay merong natutunan sa ginawa nating video ngayon. At ulitin ko po mga lods, maraming salamat po sa inyong walang sawa na pagsuporta sa ating YouTube channel. At sa muli na naman nating video mga lods. Bye-bye!